isang happy weekend po mga kakabsat. Wait lang. Wag na natin pasayawin si Tatay Diggs. Kawawa naman, no? Yun na yung pinakahuling nakita natin, yung itsura niya. Hindi natin kung anong itsura niya ngayon, di ba? More than a year na wala silang nilalabas na totoong actual picture kasi bawal naman talaga kasi mag-picture sa loob, no? Pero according to sa mga pamilya niya, long hair daw noon. O siya, pag-usapan natin to, Wabsat, yung kampo ni Lustay. Diyos ko po, mga kakakabsat. Ako po, itong kampo ni Lustay. Na-interview si Michael Powa kanina, kanina lang. So, itong kampo ni Sari, handa na raw sila. Handang-handa na sila sa Lunes, mga kabsat, no? Pero halatang-halata sa kanyang mga sagot, putragis, nako po. Takot na takot, halatado. Diyos ko po, Rudy. Nako po. O siya, alamin natin. Tingnan nga natin to. Diyos ko po. Huwag na nang patagalin. Again, shoutout sa mga kasama pala natin, no? Nandyan si Romel Ordones. Shoutout. Guilty kasi kaya hindi mapakali. Tama. Bistado. Diba? Hello po, watching from Daram Samar. Elba Tabon, shoutout kabsat. Watching from Bicol, Boboy Tolosa, shoutout kabsat. At syempre, nandyan si Valerie Gagarin, Truls, Saltic Family. Aray ko po. O siya, pag-usapan na natin to. Diyos ko po, Rudy, yung kanyang interview. Kanina lang to, kabsat, latest interview ni Michael Powa. Share natin. Naririnig ba si Maestro, mga kabsat? Ito. Pasok. Unahin po muna natin, nako, napakalaki pong pasasalamat po at pinuntahan pa po tayo sa studio Wow! ni Attorney Michael Powa, ang tagapagsalita po ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Good morning, Attorney, at thank you so much. Good morning, Attorney. Good morning! Welcome back po. Apo. First off, sir, kumusta ang inyong preparations para po sa impeachment trial Naririnig ba? sa Lunes? Well, 2 days, no? 2 days before the first day of trial. So, actually, wala na kaming masyadong ginagawa pang preparations now. We've been prepared for a while now. Parati ko nga nababanggit, last year pa talaga kami nagpre-prepare dahil nga meron tayong naunang round ng impeachment, no, na hindi natuloy dahil nasabing void ng Supreme. Agoy, last year pa daw sila prepared kaso di lang daw natuloy. Tanongin mo yung mga kaalyado mong nag-remand at nag-archive. Tanongin nyo si Cayetano, sila Marcoleta, na ngayon may kaso na. Court. But hindi naman kami tumigil sa pagpre-prepare dahil talagang ina-anticipate natin Hindi nga kayo tumigil sa kaka-technicalities. Diyos ko po, Rudy. Ano yan? Nako po. na magkakaroon ng second round at ito na nga yun. So we can confidently say na handang-handa na po yung defense para sa first day of trials darating na Lunes. Opo, pero ilang beses din po itong nilabanan po. Nagde-defend din po ang parte ng defense at may mga ilang senators din po na vocally sila na kinokontra po yung impeachment. Pero are still surprised, Attorney, na finally ay maisa sa katuparan po yung impeachment trial this coming week? Opo, I wouldn't say we were surprised or that we are surprised right now. Syempre po, no, trabaho po namin bilang abogado ng ating Vice Presidente na ipaglaban ang kanyang karapatan in every stage of the process, simula pa nung sa House, no, nung nag-initiate ng impeachment sa House. But sa ganun pa man, alam naman natin na kahit meron tayong petisyon na naihain sa Supreme Court, yan ay hanggang ngayon ay pending. So sa atin naman po, no, ay ang mindset talaga natin is whatever happens, kailangan handa tayo para sa trial. So hindi kami tumigil talaga sa pag-prepare or paghahanda ng mga panahon na yon. Kaya naman ngayon, hindi naman natin kinagulat tong nangyari at masabi natin na kung magdesisyon man ng Supreme Court or kung ano man ang mangyari sa first day of the impeachment trial, handa naman tayo to go even through the full length, no, of trial. At ang tanong po ng marami, Attorney, dadalo po ba si VP Sara sa Monday? Sa ngayon, Victoria, hindi ko pa talaga mabigay definitively.
Putragis, wala pala tayong mic, no? Anak ng kamote, mga kakabsat, no? Handa na si Sara. Last year pa namin pinaghahandaan to. Handang-handa na. Eh, ang tanong, darating ba sa Lunes? Depende kung makakarating. Diyos ko po, Rudy. Alak, yan ang bloodbath, last year pang handa. Pero hindi alam kung darating sa Lunes. Depende daw kung darating daw. Anak ng kamote, napakasimple ng sagot. Darating siya. Handa siyang harapin to. Last year pa siya handa dito. Haharap siya at darating siya sa Lunes. Ganun dapat. Hindi depende pa kung tragis. Yan ang handa. Handa na saan? Handa na para matakot na. Kitang-kita. Michael Powa, Diyos ko po, Rudy. Kitang-kita ang kulay, no? Na talagang kabadong-kabado na, no? Kulay kabado. Kung darating siya o hindi. Although very clear naman sa notice kasi na directing her to appear either in person or by counsel. Gusto ko lang po linawin yun kasi maraming lumalabas kahapon, no, sa Shout out SOCMED for Helio. na sinasabing she has to appear in Or person. Solino, That's actually shout not accurate. Ang nakasulat po doon is she can appear in person or by counsel. So tingnan na lang po natin. Ngayon dun sa physical na pag-a-attend niya, whether sa first day or during the course of the trial, palagay ko ito ay bagay na dapat tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial, and then kami bilang mga abogado niya, papayuhan na lang namin siya kung sa tingin namin kinakailangan talagang dumalo siya. Pero definitely, at one point, attend siya. Ipapatawag siya talaga ng court na physical presence niya talaga ang kailangan. Well, that's within the discretion of the impeachment court, no? But syempre, the respondent has rights under the Constitution. For example, not to testify against herself and all of that. Alam naman natin yon. But sa atin, it's really more on, tingnan muna natin kung ano yung takbo ng trial, ano yung mga ebidensyang mailalatag ng Ay, prosecution. papakiramdaman pa kung maganda daw yung takbo ng trial. O pag okay na, boss, okay na yung kan. Yung dadaanan mo, okay na. Diyos ko po, Rudy. Bloodbath nga. At kung sa tingin namin na integral or importante na dumalo ang ating vice presidente, then So nakadepende sa kanila kung dapat pang tumalo si Sara. So ngayon pa lang, alam na yung sagot, mga absat. Alam na yung sagot. Diyos ko po. Wala tayong aasahan na inday lustay sa Lunes. Bloodbath nga. Bloodbath. Putragis na baby bath yan. payuhan na lang natin siya. ukol Kasi doon. di ba may mga nagsasabi Allen na siya Valencia. dapat yung sumagot, Allen Valencia, shout out. makaka-apekto sa kaso niya kung hindi siya yung haharap. Do you put weight on that, sir? Not really, to be honest. It will depend kasi as you know, the Vice President cannot naman litigate her own case, diba? It will be done through lawyers. So, it will really depend on the course of the trial. No, sa atin naman, yun lang ang gusto ko sanang ipaliwanag sa ating mga kababayan kasi marami rin nagsasabi na hindi siya kumaharap, etc. But I think we're talking about the physical presence which is not integral at this point. Ang paghaharap sa kaso ay ito nang ginawa niya na simula pa noong 2023. Bumuo na po siya ng defense team. In fact, at that time, wala pang impeachment complaint. At nakita talaga niya na maaring humantong sa ganito, no? Na magkaroon talaga ng impeachment trial. Kaya noon pa man, hindi naman siya nag-atubiling magkaroon ng set of lawyers to defend her at harapin lahat ng aligasyon na ibinabato sa kanya, lahat ng batikos mula pa noong 2023. Apo, sa preparations po na ginawa ninyo, attorney, magkaroon po ba ng pagbabago sa hanay ng mga abogado versus yung last year po na supposedly ay dapat merong trial? Wala po. Most, if not all of the team remains intact, no? Siyempre, meron lang mga associates that have moved on to other careers, no? Meron lang kami mga strategic moves na ginawa to sort of lessen the lawyers para better yung coordination. Pero if you look at the list, halos lahat nandun pa rin, no? Because importante yan meron na kaming magandang working relationship. As you know, it's not easy to have a group of lawyers in a room. Sabi nga nila, you have 10 lawyers, you have 12 opinions, diba? So talagang we really made an effort not to make so many changes kasi nga maganda naman ang naging working relationship ng defense team, no? At kilala na namin yung isa't isa, so mas magiging smooth yung ating magiging coordination going forward. At gaya po nung sa House Prosecution Team, may mga naka-assign din po kayong article of impeachment na hinahawakan or collective na po yun as a whole? Actually, syempre hindi naman may iwasan na mayroong tinatawag na yung mag-anchor, no? And but sa amin, ang mindset kasi namin, kaya hindi kami, in fact, some of our media friends have been asking sino naka-assign sa ganitong article. Hindi ganun kasi yung mindset ng defense. Ang mindset ng defense is that each one of us should be ready to take on any witness under any article, no? So, kasi hindi natin masasabi, diba? During the course of the trial, ilang buwan yan, baka may magkasakit, baka may biglang hindi pwedeng makapag-attend ng trial. So, we wanted to make sure na each one of us knows everything, no, about each article. Nang sa ganun, at any point in time, kahit sino sa amin ay pwede mag-take over pagdating sa either
directing a witness or cross-examining a witness of the prosecution. Sir, meron bang recent instructions ang VP regarding the trial, and how is she doing? Sa totoo lang, wala nang recent instructions kasi I think she's very confident that the team that she formed knows what they're doing, meaning knows what we're doing. Although, syempre, sa communications, no, talaga namang very regular yung communication namin. I speak to the Vice President kahit through messages almost every day, no, if not sometimes several times a day. But the Vice President kasi ang I would always say she's in good spirits. What I mean is tuloy-tuloy lang kasi yung trabaho niya bilang Vice Presidente. No, naniniwala siya na kahit na may mga ganitong batikos at now meron tayong impeachment trial, hindi dapat naantala yung serbisyong binibigay niya through her office of the Vice President. Kaya kung makikita nyo, even in the past few days, 'di ba? Nakita siya sa iba't ibang lugar, kumakausap ng mga tao. So, yun ang gusto talaga niya na kahit na may ganitong trial, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho niya. So, although we keep her updated, obviously, sa lahat ng mga developments, she's very much involved, lalo na pag legal strategy, dahil abogado din naman ng ating Vice Presidente. But in all of that, she would rather focus really on her work as well. So, maganda na matagal nang nabuo yung defense team. At least, maganda na yung naging working dynamics. Pero constant naman po ang communication with Yes. VP. Wala pa lang talagang panibagong instruction sa inyo po. Yes, kasi wala, at this point, alam nyo kung kailangan pa ng panibagong instructions, that means we're not as prepared as we want to be, di ba? So, at this point, dapat automatic na lahat yan. And sir, syempre ang prosecution laging sinasabi they're very confident with their cases, particular yung grave threats, which is yung unang article of impeachment na i-discuss. Your thoughts lang on that? Well, I always respect the stand and the position of the prosecution because if I were in their shoes, I would probably say the same thing, di ba? So, let's be fair. But, syempre, tayo naman, we have a fair idea kung ano naman yung paiikutan itong mga articles na ito. So, handa rin naman kami na magbigay ng counter evidence o kung ano mang kinakailangan para ma-rebut yung mga allegations laban sa ating Vice Presidente. But as I always say, kung ano man ang sabihin ng prosecution, I think we should also respect their position. Kasi nga, kami naman, syempre bawat panig sasabihin mo talaga, confident ka, no? It will depend on the way things are presented and we're ready to face whatever evidence they will be presenting head on. Can we expect a bloodbath? Di ba yun yung sabi ni VP Sara? Well, actually, yung bloodbath kasi na-explain na yan ng ating Vice Presidente noon. Ang sinasabi nga niya, it's not our interpretation of bloodbath, no? It's really her blood being spilled kasi siya yung sentro nitong impeachment. But sa atin, you can expect, I think, that both sides will do to their best of their ability yung trabaho namin, no, for the prosecution to prove their allegations and for the defense to disprove their allegations. So, but during pre-trial, I think we've developed parang I would say good dynamics naman with the prosecution despite yung mga lumalabas na balita na nagkaroon ng tension and all that, which sa akin medyo exaggerated. I think nagkaroon naman, syempre may hindi mawawalang argumento, mga abogado kami lahat, but I think we developed naman a good working relationship even with the prosecution, lalo na gusto ko magpasalamat rin sa prosecution, no, because during the pre-trial I think both sides were being considerate and patient with one another sa mga gusto naming mangyari ng pre-trial. Opo. Kanina po kausap namin si Congressman Shout Chua, out, attorney, Almond at plano nila mag-file ng motion na Alan bukod Valencia, sa shout out. bali ang aim nila ay dalawang prosecutor ang ipupush nilang mag-cross-examine sa mga witnesses na ipepresent. Opo. How do you view that? We oppose that. That was part of their comments, no. I didn't want to discuss this actually kasi alam niyo naman very strict ang rules on impeachment. Hindi kami masyado pwede magsalita on the merits, but because ito na bring up din and I just wanted to clarify it. There was an interview not long ago by one of the spokespersons of the prosecution. I think medyo I just wanted to clarify the context. Hindi po namin hinihindian yung na may isang private prosecutor na mag-examine ng witness, no? Although sa comment namin, just to put everything in context, ang hiniling kasi through their manifestation is dalawang abogado ang pwedeng mag-examine ng isang witness, meaning a public prosecutor and a private prosecutor, no? Ang sa amin lang po, for the orderly conduct of trial, hindi naman siguro, medyo magulo yata kung dalawang abogado from each side ang nag-i-examine. Not only for the defense, but even for the witness, him or herself, diba? Kasi kahit sa korte, usually naman, in fact, kahit pagpananalita, parating hinihiling ng judge na isa lang ang magsalita sa bawat panig para hindi magulo. So ang sa amin lang naman, ang sinabi namin doon, we oppose that request na dalawa. What we prefer is isa lang, and शानदार ऑनलाइन एक्शन गेम वॉर थंडर आपके उबाऊ सप्ताह के दिनों को खत्म करने के लिए तैयार है। प्रसिद्ध जापानी बैटलशिप Again, sa mga bagong pasok, mga absat, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Happy weekend po. Okay, tuloy.
public prosecutor, since the public prosecutors have been saying that they're ready naman and they've had time to prepare, so public prosecutor. But nonetheless, kung yung so dun masasabi na inoppose namin yung private prosecutor kasi sa amin, sa pananaw namin, dapat yung public prosecutor since sila yung lead. But may president naman dyan, kahit naman nung impeachment ni former Chief Justice Corona, ay nakakapag-examine ng mga private prosecutors, hindi ba? So I don't think we can deny that. Pero ang sa amin lang is ayaw namin ng dalawa, and we stated in our comment na kung sana isa lang at sana public prosecutor ang magano. So sa inyo isa lang mag-examine. din ang mag-cross-examine? Yes, definitely. We never requested for 2 counsels, no? Because yun nga, sanay kami na sa regular courts, isa lang naman talaga para hindi magulo. Kayo rin, sir, you will cross-examine? I will cross-examine, of course, not all, diba? So, I will have my time. It will depend, maybe later on during the trial. Because, of course, I have to also focus on the media and informing yung ating mga kababayan, trying to explain kung ano nangyari sa bawat trial date. No? Sir, doon naman sa BIR box, ano raw ba ang kinakatakot ng depensa? At gusto nyo ay executive session pa, yung BIR box? Wala po tayong kinakatakot doon. Ang very clear naman ang nilagay namin. In fact, Wala daw kinakatakot, pero pinigilan nilang pirmahan, di ba? Putragis. Takot na takot buksan. Diyos ko po. Wala daw kinakatakot. Diyos ko po, Rudy. Tell it to the Marines. naunahan pa nga kami kasi bago pa kami makapagsumite ng aming komento, marami nang lumabas na takot daw kami, na ayaw daw namin pabuksan. But that was pending. Ma'am, sinong naniniwala? Natakot itong kampo ni Lustay na pabuksan ang BIR box. Press 1 sa mga naniniwalang takot silang pabuksan, no? Yung BIR. Kaya pipirmahan na nga lang, kahit yung box naman lang, di ba? Napilitan pa. Kasi nga ayaw nila pabuksan. Tapos ang gusto nila, executive session. Sila lang makakaalam ng laman ng box. Bakit? Akala ko pa bloodbath. Bakit naging Diyos ko po. The defense submitting its comment on the manifestation slash motion. No? Klaruhin ko lang po, although, again, naintindihan ko naman ang sentiment ng prosecution. But ang sa amin is, we are not averse. That's the wording of our comment. We are not averse to the pre-marking. Kasi yun naman ang usapan ngayon bubuksan yung box para markahan. Katulad ng ibang mga pagmamarka sa mga dokumentong ginawa natin ng pre-trial. So, wala kaming problema. We are not averse na buksan yung box para markahan, subject to the condition that one in an executive session. Bakit? Kasi hindi ba kung naalala nyo, nung panahon pa lang ng Committee on Justice, kahit mismo ang BIR Commissioner ang nagsabi na they are bound by the tax code na sinasabi doon. There are disclosure restrictions at magagawa lang to in an executive session. In fact, in an executive session for proceedings in aid of legislation na obviously ito ay hindi. No? So, we are bound by the law. So, ang sa amin lang naman, respetuhin natin yung disclosure restrictions ng batas. So, executive session yung pre-marking at maalala nyo yung impeachment ni Corona, Mabsat? Binuksan yung SALN, mga bank records, di ba, Mabsat? Biglang nabulantang, Mabsat, ang katotohanan. Putragis, hindi lang pala peso ang nandun sa kanyang bank record, pati mga dollars. Di ba? Nabunyag, mga kakabsat. Ngayon, ito sa BIR box, nagbabayad ba ng tax? Ganon din yun. Diyos ko po, Rudy, anong kinakatakot nyo? Di ba bloodbath? Bakit executive session? Ay, Diyos ko po. Takot yarn. Pangalawa, that is without prejudice doon sa mga objections namin, doon sa kung paano ba nila na-obtain o nakuha itong BIR box. Kasi meron kaming objections doon na nakasama sa aming inihain sa Supreme Court ng petisyon. At pangatlo, this is without prejudice doon naman sa mga karapatan ng mga pribadong individual na maaaring madamay o kasali doon sa mga dokumentong nasa BIR na hindi naman kasali dito sa impeachment trial, because of course they have their own rights, no, that has to be protected, and so gusto namin without prejudice doon. Ibig sabihin, kung pumayag man kaming sa pre-marking, hindi nangangahulugan na hindi na pwedeng umangal yung mga private individuals na maaaring nadamay doon sa mga dokumento, because they have to protect their own rights. Hindi porket pumayag na kami sa pre-marking doon sa box lang mismo, hindi na nangangahulugan na okay nang buksan lahat yan. Wala ko po, halatang kabado na. Diyos ko po, Rudy. At attorney, sabi po ni SP Gatchalian, siya ang presiding officer. Mapa si SP Gatchalian or mapa iba pang senador ang maging presiding, what do you expect po from the Senate? Well, of
of course, the least of our expectations is would be a fair trial, di ba? Ang parati naman natin sinasabi nung nagiging usapin kung sino magiging presiding officer, we always stated on record, Victoria, even in the Senate ambush interviews, na that is a matter that we feel is internal to the Senate. Ngayon, kung sino man, kung kailangan man abogado o hindi, we have no position on the matter because kahit naman hindi abogado, marami sa ating mga senador, may experience na talaga sa impeachment. So, at ang impeachment ay ibang-iba no sa regular proceedings. So kahit hindi abogado, valuable din ang experience. So kung sino man po ang maging presiding officer, and sa ngayon nga mukhang si Senator Win, we will respect that and we are ready naman po no to go through trial whoever the presiding officer may be. And do you trust, attorney, na yung itinakda po ninyong 30 trial dates ay masusulit at matatapos po doon sa inyong itinakda? So do you hope na mas maiksi? Actually, clarify ko lang. Yung 30 trial dates, ang sinabi namin is at least 30 trial dates. Ibig sabihin, hindi bababa sa 30 pero maaring lumampas. Why? Bakit hindi kami makapagbigay ng definite dates? Kasi ang magiging basehan ng defense ay magdedepende sa kung So, may plano pa silang pahabain. Gusto nilang pabutin ng 2028 mga kakabsat. Pahabain nila yung hindi lang 30 days. Baka gusto nila 300 days. Putragista, shoutout sa 100 live viewers, Mabsat. Baka naman, no, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Hindi nangangahulog ang 30 days lang yun. At least 30 days. So, baka nasa 300 days ang para umabot sila sa 2028. Diyos ka mo, kamado yan. Tuloy. ano ang mailabas ng prosecution, hindi ba? So, maaring mas maikse, maaring mas mahaba. It will really depend on what pieces of evidence are presented by the prosecution because we will have to react to that accordingly. Syempre lahat tayo, I think both sides, prosecution and defense, even the senator judges, ang gusto natin kung mas mabilis, mas maganda, hindi ba? So sa atin, we will not be the cause of any delay, but syempre there will be instances when we will have to make motions because we need to protect the rights of our client, the respondent, the Vice President. No? And with that, attorney, medyo bitin po ang ating usapan. Pero thank you so much po. Salamat po, sa inyong attorney. pagpunta pa. Maraming Pagpunta pa salamat. po dito sa studio. Maraming salamat, Victoria at Christian. Alright, As Mabsat. always, Etong si Michael Poe, Mabsat, na interview kanina lang, no? Hindi naman siya kinakabahan. Kabadong-kabado lang. Diyos ko po, Rudy. Anak ng kamote. Hindi lang naman daw 30 days. At least 30 days sa kampo nila. At least, so meaning hindi siya bababa ng 30 days. Siguro nasa 300 talaga. 300 days. No? Umaabot yan ng 2028. Papahabain lang talaga nila. Diyos ko po, Rudy. But anyway, Mabsat, halatang-halata naman sa mga sagot nila, Mabsat, talagang tarantang-taranta na. Hindi na nila alam gagawin nila. Panic mode na talaga sila. Kasi 2 days from now, bakbakan na. At kitang-kita sa unang sagot niya, hindi dadalo si Sara Duterte. Kasi hindi niya masagot ng diretsuhan eh. Dadalo ba sa Lunes? Depende. May Oo, darating siya. Hindi. Bakit may pa-depende pa? Anak ng kamote. Hindi ka pa rin prepared. Kala ko pa last year pa kayo prepared. Mga kamote. Shoutout sa mga bagong pasok. Sa 100 plus live viewers natin, shoutout sa inyo. Sa Arton Zala at saka sa lahat na nandito. Shoutout sa inyo. Alright, countdown tayo sa ating subtopics, Mabsat. Maraming salamat po. Happy weekend. Countdown tayo in 30 seconds.